Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na tuluyan ang makakauwi nga si former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita na talagang sampal sa kahihiyan ang mga imbestigador na ito. Lalong-lalo na nga si Kuting ng Norte na ito. Dahil talagang pinayaga na talagang maimbestigahan nga si former President Rodrigo Duterte at talagang nabuking ang totoo niyang pakay. Dito nga natin makikita na gusto lamang palang ilihis ni Kuting ng Norte ang isyu kay Tatay Digong nang sa ganun ay hindi na makalkal ang kanilang masamang plano. Ngayon nga ay talagang tuniladang mga golden bar ang kinuha nga ni Kuting ng Norte dahil talagang dito ay talagang ayaw nga ipalabas sa bayad sa mainstream media dahil talagang ito ang kanilang totoong pakay at plano nang sa ganon ay talagang madali nga silang makakulimbat ng kaban ng bayan. Dito nga natin mapapansin na talagang wala na nga pinipili itong si Kuting ng Norte dahil bago siya mawala at bago nga itutuluyan na hindi na maupo ay talagang uubusin niya muna ang pera ng bansang Pilipinas. Ito ang tila nakakalungkot na katotohanan na hindi nakikita ng ating mga kababayang mga nagbubulag-bulagan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, uwi na ba siya? Ang sabi ni Spokes Harry, di ba? Kaya nung meron ako na may nagtanong sa akin na malapit na umuwi si Pangulong Duterte. Naalala niyo 'yon? Nag-viral 'yon. Kasi nga lagi namin pinag-uusapan 'yan ni Spokes Harry Roque na talagang walang jurisdiction itong ICC sa kay Pangulong Duterte. At alam niyo naman na talaga ang Pangulong Duterte ay kinidnap. So itong pag-apila ng mga abogado ni Pangulong Duterte, sila Attorney Hoffman nga, si Nick, okay? Kaufman, okay? Ngayon, ay sinasabi doon sa na yon, ito pakita natin yung hindi pa nakakita ng mahaba yun unless lang kung masipag kayo magbasa, no? So ito yan, pinost nga natin kanina yan, mga kababayan. We'll see, tignan natin. Ayan, kung nakikita nyo, pre-trial chamber 1, I think 30 something page siya. Ayan, date May 1, ayan. Okay, public, with public annex, Alright, ayan, may pirma, pero, tignan natin, liitan natin ang bonggang-bongga to. Alright, okay, tignan natin to. Okay, actually, so, yes. Ayan, document to be notified, registry. Ayan, nakasulat dyan yung number 1, the International Criminal Court is not in a position. Mamaya, isa-isay natin yan. Pero anyway, ang haba nito Pero alam ko naman na gusto nyo ng buod, kaya ibubuod na lang natin ang mga eksenang yan. So sinabi natin kanina, sabi ko nga dito, ibasura ang kaso, ibalik sa Pilipinas, CPRRD. Kasi yan yung nilalaman nitong apela ni Pangulong Duterte, yung ating depensa, yung mga abogado ni PRRD na sinasaad doon na sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011, pero kumawala na tayo, kumalas na tayo noong March 17, 2019, at dahil hindi na tayo kasali sa ICC, wala nang karapatan ang korte ng ICC na mag-imbestiga sa mga nangyayari after that withdrawal. Diba? At sinasabi nga dito sa mga kasulatan na ito, 30 plus pages na ito, na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas after nga mag-withdraw. And this, itong preliminary examination ay hindi opisyal na kaso. Kaya according to that document, ito ay hindi nasakop ng Article 127, Section 2 ng Rome Statute, kaya ang prosecutor ay hindi korte. So meaning, hindi legal ang mga ginagawa ng ICC na pagpakulong o pagkulong kay Pangulong Duterte dahil nga nag-withdraw na tayo.
So, although sabi din sa dokumento na ginamit nila yung kaso between, lagi ko narinig kay Spokeshari to, nung nasa dahiga ko, yung Burundi at itong kay Alraman bilang president. Pero ngunit, ayon sa mga abogado ni PRRD, mali ang mga ito para ipilit ang jurisdiction sa ICC sa Pilipinas, ng ICC sa Pilipinas. Kaya walang karapatang pakialaman ng ICC ang Pilipinas, kaya ang investigasyon ay walang bisa at labag ito sa batas at dapat managot itong si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Torre, lahat ng kumidnap kay Pangulong Duterte. At sabi ko nga kanya sa post ko, dapat ipalit si Bangag dyan sa kanila. Alright? So ngayon, mga kababayan, and let's hope and pray talaga na itong laban ni Pangulong Duterte ay malapit ng matapos at maiuwi at mapanagot itong Bangag na presidente ninyo at ang kanyang asawa. So dapat talaga ma-impeach yan si Bangag dahil kidnapper. Paulit-ulit natin sinasabi dyan na yun na nga, na even before, na talagang tinututulan nga nila yung jurisdiction ng ICC dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi nga ito ay sabuatan. 2023, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, November 2023, sinasabi ko na itong ICC na ito. Di ba? Sinasabi ko na ito na talagang si Pangulong Duterte at ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado ay dudurugin or aatakihin ng Bangag na administrasyon. At ito na nga, isa-isa na tayo. Andyan si Day Sara, andyan si Coronel Grijaldo, andyan si Pastor Kibuloy, andyan si Marlica, andyan si Harry Roque, andyan si Jason Sa. Di ba? Lahat ng mga vloggers o yung mga reporter na hindi sang-ayon sa kanila ay pinatatahimik talaga tayo. Kaya naman, mga kababayan, paulit-ulit na sinasabi ng mga abogado, excuse me, ang mga abogado, Spokeshari, at itong si Nick Kaufman, na talagang wala na silang jurisdiction dyan. Dahil kumalas na nga tayo, paulit-ulit na lang. Di ba? Kaya, nung time na tayo ay miyembro, okay, nag-start yung ICC, mga kababayan, yung prosecutor nila, dun nga sa binabanggit na preliminary examination noong 2018. Pero noong September 2021, mga kababayan, inapprove ng ICC 2021 ang formal investigation patungkol nga dito sa binibintang nila kay Pangulong Duterte na war on drugs. Pero sabi ng lawyer at sinabi ni Spokeshari ilang beses na lahat ng mga investigation nila, preliminary investigation, ay wala na pong bisa. Wala nang kwenta. Kasi nga hindi na nga member Ang Pilipinas 2021 sila nag-start, di ba, ng investigation. So meaning, mga kababayan, wala nang jurisdiction ng ICC after what? After magkalas, March 17, 2019. Hindi na maaaring mag-investigate ang mga yawa. Alright? Kaya lang naman napunta sa Pangulong Duterte dyan ay kinidnap nga ng mga bangag. Kaya maling-mali ang pagkakaintindi ng ICC based on that document na sinabmit natin na ang pagkakaintindi na doon sa Article 127 Rome Statute na yon. Kasi wala na nga tayo Kaya dapat makauwi na yung Pangulong Duterte. Dapat pauwiin na, madismiss na yung kasong yan at maibalik na ang Pangulong Duterte. Alright? Dapat maibalik na dahil ang mga prosecutor, sabi nga ng mga abogado ni PRRD ay hindi korte. Okay? Dahil wala na po sila sa jurisdiction. Kaya paulit-ulit, nagsakit-sakit na ang mga, lalamunan natin dito sa kasasapsat dito, mga kababayan, ito ay malinaw na pangidnap talaga ng sa ating Pangulo. Ngayon, mga kababayan, so ano gagawin natin? Di ba? Kaya hinihingi ng ating mga abogado na ito ay ibasura na. Ibasura na itong pretrial chamber na ito, right? Ano yun? Ay ibasura na dahil zero jurisdiction na ang mga bangag. Diba? Zero jurisdiction na ang ang mga bangag na
pinakidnap ng mga bangag na Marcos at zero jurisdiction na itong mga taga-ICC na mga abogado. I hope hindi sila bangag at madedesisyon ito ng tama at mapaboran ang ating Pangulong Duterte para matapos na itong kadyutahan ng mga bangag na ito at para ipakita natin sa international, sa buong pangkalahatan na itong ICC na ito ay umabuso sa kanilang kapangyarihan. At talagang maraming pag-aabuso. Nakita nyo naman, di ba? Nakinidnap talaga ang Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, excited na ba kayo na umuwi ang ating Pangulong Duterte? Ngayon nakikita nyo, di ba? Lahat ng paninikil, pasisikil, lahat ng mga diversionary na ginagawa sa atin, sa inyo dyan, kaso dito, kaso doon, talagang makikita mo na ang mga bangag na ito, wala silang gagawin, kundi pupunteryahin tayong lahat. Okay? Harap-harapan ang magnanakaw na Marcos na ito, nakahapon nag-vlog tayo yung 350 na toneladang ginto na transaksyon nila sa Hong Kong na ngayon ay iniimbestigahan na. Okay? Ng Hong Kong police, okay? Ng Hong Kong government na kung saan, mga kababayan, itong pagnanakaw na ito ng mga bangag, alright? Natin mga ano dito, ha? Alright. So ang pagnanakaw ng mga bangag sa pera ng bayan, dun sa mga gold bars na sinasabi natin, na sinasabi in the past, naka-report naman yan sa Australian News, mamaya may papakita tayo sa inyo, di ba? 100 billion US dollars. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, 100 billion. Okay? Na na-discover na mayroong transaction ang mga bangag na ito. Di ba? Ito ay ginagamit nila ang mga transaction sa malalaki transaction sa gold, which is 350 tons, para sa kanilang large-scale money laundering. So pinaliwanag natin yan kahapon, mga kababayan, ang mga issue na yan. Kaya sabi ko nga, dapat managot talaga itong mga bangag na ito sa kanilang pagnanakaw. Kung natatandaan ninyo, bata pa tayo, di ba? Nung time na yung kay pangalan nito, kay Rogelio Rojas. Hanapin ko yung link. Ipapakita ko lang sa inyo sa Australian Australian News, ABC, all right. ABC Australian News. So dito, mga kababayan, binasa ko to bago tayo nag-vlog. Alright, tingnan natin ang news, Australian News. Nasa na yun? Yamashita. Ito ba yun? This is the Yamashita. Yamashita Gold. Alright, here we go. Yamashita. Alright. Hindi ito natatapos, itong Yamashita Treasure na ito. Nakakaloka, di ba? So, here we go. So, ito yung Yamashita. Sana okay, ito. This is the one. Alright. Ito, hindi yan. Yan. Ito yung Yamashita. No, not that one. Okay. Not that one. Okay. Tingnan natin to. Yamashita Treasure. Asan yung Yamashita Treasure na yan? Okay. Tignan natin ang Yamashita Treasure. Yamashita Saga. Nawala na yung Yamashita. Gold was national obsession. Okay, there we go. Wala na yung Yamashita. Anyway, mga kababayan. Okay. Ano to? Breaking news. Pati dito sa Australia. Ayan, pati dito sa Australia. Balitang magnanakaw ang mga Marcos. Alright. Okay, mga palangga. Here we go. So, dito mga kababayan, hinanap ko lang yung article, Where's that article? Okay. Here's the article. Okay. So, dyan sa Australian news, mga kababayan, ay ipinakita dito, alright? Okay, Australian news, where is that? Alright, here we go. Basahin ko na lang itong Australian news.
Okay, ayan. So ngayon sa ABC News, meron silang article noong August 20, 2022. Ngayon, ito yung patungkol nga dito, 'di ba, na nahukay ni Rogelio Rojas na Golden Buddha. Okay? Golden Buddha, mga kababayan, na kung saan yung ulo natatanggal, yung gintong Buddha, tapos yung ulo no natatanggal, 'di ba? Natatanggal yung ulo niya at mayroong mga ginto sa loob. Naalala niyo yung balitang yan? 1971 yan, pero hindi pa tayo pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak noong 1971, mga palangga, ay nakahukay itong si Rogelio Rojas ng Yamashita Treasure. Ito nga yung Golden Buddha. So ngayon, yung part ng mga golden ng mga ginto doon sa loob, yung iba doon na benta niya eh. 'Di ba? Nabasa ko kanina doon sa article, marami tayong nabasa article. Pero nung nalaman ng bangag ng tatay ni Bangag, ni Marcos Sr., mga kababayan, ay what? Kinuha nila ang Golden Buddha. 'Di ba? Ang kinuha at ikinulong pa etong si Rogelio Rojas. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari pa doon ay pinakulong. Tapos nung after wala na ang mga Marcos, ang mga bangag sa poder, ay nag-file ng case ang pamilya ni Rogelio Rojas sa Hawaii. Okay? Ito. Nag-file ng case para sa danyos. Ito, nakalagay dito, Hawaii case, in 1996, 'di ba, sa court ng Hawaii ay naglabas ng desisyon pabor doon sa family ni Rogelio Rojas na kung saan ay inuutusan o inaatasan ang mga bangag na magbayad ng 13 million bilang danyos. 'Di ba? 13 million US dollars ito bilang danyos, mga kababayan, dahil sa pangbubog 13 million plus 13 million danyos and another 6 million, I think total of 19 million US dollars, but back in 1996. 'Di ba? 1996 yun. So if you talk about 13 million lang, pag kinumpute mo 20-something years ago, 29 years ago, I think, 'di ba, magkano na yung 13 million na yon? So maybe nasa 20 plus million US dollars na. Then kapag may interest pa yan, 5%, let's say ilagak mo lang sa bangko yung 13 million na yan, baka aabot pa ng 50 million US dollars. You know, we're talking dollars dito. Nakita nyo, di ba, sa mga interview ni Imelda Marcos in the past, na talagang namin niya na yung kanila daw mga, yung kanilang bahay, di ba, punong-puno ng ginto. Remember that kay Pinky na yun? Winnie Monsod, na mayroong ginto sa ilalim. Kaya nga sabi ni Winnie Monsod, o sino yun? Winnie Monsod, I think, di ba? Buti hindi daw bumagsak yung bahay nila. Kaya nga si Abi ni Imelda, paano naman babagsak yun? Nasa ilalim, nakalibing. So kaya, di ba, marami noon, nung hindi pa naging presidente si Bangag, may sinasabi tayo na, ako lagi kong sinasabi na sana yung gintong yan, yung mga value ng mga gintong yan, ay ibalik sa taong bayan. Kasi ninakaw yan ng Marcos, ng mga bangag. Okay? Dahil nga, abogado si Marcos Sr. noon, di ba, ang sabi, yun ay binabayad sa kanya, ako pinaniwalaan ko yan noon na binabayad sa kanya yung mga ginto-ginto na yan, pero binalikan ko yung kwento ni Rogelio Rojas kasi hindi ko natakil yan. No? So binasa natin ang kwento ni Rogelio Rojas na talagang nakahukay siya ng Golden Buddha at pinahuli siya. Okay? Ng Marcos Sr. Pinahuli, kinuha sa kanya yung Buddha, nakalagay yan sa korte ng Hawaii dito sa Amerika. Mga kababayan, binawi, binugbog. Kaya nga nabigyan siya ng award. Yung pamilya ni Rogelio Rojas, kasi namatay na siya, di ba? 1993, I believe, namatay na siya. So ngayon, noong 1996, ay pinagbabayad itong mga bangag na ito. But syempre, ayaw talaga nila magbayad at hanggang ngayon, mga kababayan, yung case na yan is open. Hindi pa rin nagbabayad yung mga bangag at inilalaban yan ng anak ni Rogelio Rojas. May nag-message nga kanina sa akin, nakakilala daw niya si Miss Jenna Rojas, na kung saan ay nandito sa Amerika. So up to this day, talagang inilalaban yan ng pamilya ng mga Rojas para makuha nila yung mga danyos na sa pagbubugbog
ng pagbubugbog ng mga military, ng mga tauhan ni Marcos Sr. at yung mismong kinuha nilang kayamanan. Kasi ang Buda is nasa 1 tonelada ang ang timbang based dun sa report. Pero tignan mo na, if you compare the 350 tons, di ba? 350 tons dyan sa Hong Kong, di ba? Isang parang tinga lang. You compare 350 tons to 1 ton, right? So ngayon, kaya nga nasaan ang ginto? Di ba? Kung babalikan nyo yung mga report, yung mga articles, pinalitan ni Marcos Sr. yun yung ginto. Pinalitan niya. Pinalitan niya yung Buda. Pero tanso na lang tingga. Ganon ka mambubudol. Ganon ka mandorobo itong mga ito. Kasi doon sa mga pictures, okay? Saan na ba yung picture na yon? Hindi natin na. Okay. Ito ba yon? Okay. Ito na yata to. ABC. Ito, pakita natin itong picture na to. Bakit ba mailap itong picture na ito? Okay. Balikan lang natin yung nakaraan. Balikan natin ang mga nakaraan na pandorobo ng mga bangag. Alright, so present natin yung ating screen. Alright, okay. Ang news today. Alright, news today. Balitang Maharlika. Ang bagal kasi nitong computer ko. Nakakarimarim. Okay. Nakakarimarim ang ating computer. Kaya hindi ko... Okay. All right. So here we go. Yamashita Gold. Where's the Yamashita Gold? Yamashita. Okay. Here we go. Ayan, nakuha ko rin. Ayan, mga palangga. Nakita nyo ba yung Yamashita na yan? Nakita nyo, ayan? Yan. Okay? ABC News yan. ABC Australia. Yamashita Gold was a national obsession in the Philippines. Now, the case of the missing treasure and the Marcos family are back in court. August 2022 yan, nakita ninyo. Pakita ko lang yung mga pictures. So, ayan, ang mga pamilya ng mga kawatan. Ito, ayan, ang kwento na yan na si General Yamashita, Tomoyuki Yamashita, siya yung may ari nung Golden Buddha na yun. Siya yung nagtago pero ninakaw niya rin yun during World War II, di ba? So ito ngayon ayan, nakita mo? Ayan ang Golden Buddha, mga kababayan. Balikan na natin yung mga mas bata sa atin. Baka nakalimutan nyo na ito, mga issue na to. Ayan si Rogelio Rojas. Ayan. Ayan yung Buddha. So ito ay talagang nangyari ito, mga kababayan, nung mga... excuse me, nung mga panahon, ayan, ng mga buwaka ng ina, hindi pa kunin ng impyerno, okay? So, ayan, ang Buddha, I think ito yung replica, ayan, pinalitan nila ng tanso, according to, sa family ng, sa pamilya ng mga Rojas. So, ngayon, mga kababayan, ayan, pinakita natin sa inyo na yung Golden Buddha na yan, ay isa lamang tinga if you compare to 350 tons na sinasabi dito. Pero ito ang makikita mo na ang mga bangag, ang mga Marcos talaga ay what? Sila ay walang habas. 'Di ba? Walang kasawa-sawa, walang kapaguran, sobrang ganid ang kanilang paglalapastanganan o pagnanakaw dito sa kaba ng bayan at syempre sa mga assets, 'di ba, ng mga tao, na katulad na lamang nitong Golden Buddha na ito na hanggang ngayon inilalaban pa rin ng pamilya ni Rojas. Walang kapaguran itong bangag na ito dahil may kaso pa nga si bangag, 'di ba, sa Hawaii? 'Di ba? Contempt of court, dalawa sila iniimenda, $354 million din ang pinapabayad sa kanila at hindi pa rin nila binabayaran yan eh. Hindi ka siya makakaapak dito sa Amerika kung hindi siya naging presidente. Di ba? Naalala niyo yung, report yan eh. Hindi yan fake news, mga kababayan. Kaya itong bangag na ito, itong Marcos na ito, talagang dapat tapusin na yung history nila sa politika ng Pilipinas. Dahil sa kasalukuyan, marami silang pinahirapan. Hindi ko nga alam kung nasaan na yung mga dilawan na yan na nagrereklamo na sila daw ay mga human rights victim. Di ba? Kaya nga yung 354 million na yon
na pinapabayad ng korte ng Hawaii ay doon sana mapupunta dito sa mga human rights victim na ito. Pero ngayon, wala ng human rights victim ang mga Marcos na mga dilawan, di ba? Kasi tumahimik na sila eh. Magkakasabot na sila yung mga maiingay, sila De Lima, sila Matching, sila Ontiveros, lahat yung mga yan. Sila nga dati ang maingay na maingay patungkol dito sa mga human rights violation nitong mga bangag na ito. Pero ngayon, itong mga biktima na ito, iba nagkandamatay na, ito ngayon ang bagong pag-aabuso o pag-violate ng ating karapatang pantao sa katauhan ni Marcos ni Bangag Sr. Ang paggigipit sa atin, paggigipit, pangsusupil, pananakot, pag-file ng mga anong-anong mga kaso, fabricated crime, yan mga inciting na yan. Then si Spokes Harry, di ba? Pinailan din ng kaso. Mamaya pag-usapan natin si Spokes Harry, mga kababayan. Kitang-kita na natin, huwag na tayong magpabudol muli. Ang pinag-uusapan natin dito, decision po ito ng korte. Yung tungkol kay Golden Buddha, kay Rogelio Rojas. 1996, di ba? Paulit-ulit na natin ito, ang mga Buddha na ito, itong mga gold na ito, na talagang pinaburan, doon kanina nakita nyo sa article, na inutusan actually ng jury itong mga bangag na ito na magbayad ng $20 billion US. 1996, 22 billion. Kaso lang, later on ay binawasan na lang nila at naging 13 million na lang doon nga sa actual damages, and then another 6 million doon sa pang-torture, pang nanakit nila dito kay Rogelio Rojas, mga kababayan. Kaya habang ang mga pamilyang ginigipit, katulad ni Rojas at kanyang anak na si Jenna, di ba? Na talagang pinalalaban nila na maibalik ang kanilang kayamanan dahil yung tatay niya nakahukay, di ba? Imagine niyo, ganun po talaga, meron talagang history ng panggigipit, pang-nurture itong mga bangag na ito. Kaya no wonder, balikan natin ang journalist na si Ka Percy. Una yang ginurgur sa panahon ng mga bangag. Si Golden Buddha, si Rogelio Rojas ay binugbog, tinorture din noong panahon ng Marcos Sr. dahil nga ninakaw, inagaw sa kanya itong Golden Buddha na ito. So ganon kalupit ang mga pamilyang ito na dapat matapos na. Di ba? May report pa na pinilit na magpirma si Rogelio Rojas ng affidavit, pinilit ng mga bangag noon ng panahon ni Marcos para ilabas sa picture